Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Mahina ang lahat ng pinagpapala. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina pa rin. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Glory to your name, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat dahil napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Oh, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sa oras na to, O Diyos, ina-acknowledge namin ang iyong presensya. Ina-acknowledge namin ang iyong Holy Spirit, O God, to move in this place right now. Father God, Jesus, Holy Spirit, ina-acknowledge namin na ikaw po ang manguna, ang manahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, mapuspos kami at mapuno kami sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang mga tatayo dito, O Lord, na iyong lingkod, ang iyong anak, O Diyos, ang siyang magdadala ng iyong mga salita, O God. Kasasan mo siya lang, Lord, ng pagpapala, ng wisdom and knowledge, Father God, to impart us, O God, na ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang may pagkain sa aming mga kaluluwa upang kami ay mabusog, O Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod, O Diyos. Pagpalain mo ang mag-lead na iyong mga awitin, O Lord. Ang mga musician, O Lord. Hallelujah, Jesus. Let your spirit move in this place right now, Almighty God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Panginoon, let your anointing be upon sa lahat ng mga tatayo dito, O Diyos. Sa iyong mangunguna, sa iyong mga salita, sa worship leader, Panginoon. At sa amin, sa lahat ng mag-participate, Father God. Ikaw at Diyos na aming itataas. Ang itataas, Panginoon, ang madakila sa oras na to, Panginoon. Walang iba, Panginoon Isus, kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Panginoon, let your precious blood, O God, cover in this place, O Lord, na walang distraction ng kaaway, Panginoon, basta magdi-distract sa umagang ito. Patatapos kami mamaya, O Diyos, na punong-puno ng kagalakan, punong-puno, Panginoon, ng pagpapalang nagmumula sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa iyo namin lahat itinataas, ipinagkatiwala, banal na Espiritu, ang siyang gagalaw sa oras na to. We give you praise, all the glory, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Yan, maaari na po tayong tumayo para po sa ating pong pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Nothing is impossible with God. Amen? Amen. Sabi nga po sa Luke 1 verse 37, for with God, nothing is impossible. Hallelujah! Alam natin, walang imposible sa Panginoon. Kaya niya tayong i-uproot sa lahat ng mga difficult situation na kinakaharap natin. And even, kaya niya tayong pagalingin sa lahat ng uri, ng karamdaman. Hallelujah! Amen. Nothing is impossible. Yes, hallelujah, we worship you. Yes, hallelujah. Let's praise Him. Hallelujah, oh God. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Through you, I can do anything. Hallelujah. Excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Isa nga po malakas sa hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Sige po, malaya po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Nothing is impossible with you. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible.
I can do all things, hallelujah. Through your strength, hallelujah, Jesus. It's you who gives me strength. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Yes, strongholds are broken. So broken. I'm living by faith, hallelujah. Nothing is impossible. I believe, I believe, yes. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Yeah, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Hallelujah. We worship you. Hallelujah, Jesus. Hindi na walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Let us continue to praise our God. Hallelujah. This morning, hallelujah, Jesus, for you are a way maker, our miracle worker. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Sabi nga po kanina sa kanta natin, is impossible with you. Jesus, you are way maker. Hallelujah. Hindi kami nabubuhay, Panginoon, sa sarili lang namin, Panginoon, kundi nabubuhay kami, Panginoon, by the strength and power of you, Hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin pinupuri, Hallelujah, O God. Our ways are not your ways, Hallelujah. Your will ay laging, Panginoon, namin sinusunod, Panginoon, sapagkat your ways are better than our ways, Hallelujah, Jesus. You are our miracle worker. Hallelujah. Patuloy na, Panginoon, wala nga pong imposible sa inyo, Panginoon. Lahat ng mga sakit, karamdaman, pinapagaling mo, Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Jesus. You deserve our highest glory, and honor, and praises. Hallelujah, oh God. You are here in our midst. Hallelujah, oh God. Samahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us feel the presence of our Lord in this place. Hallelujah. Yes, hallelujah. We believe nandito kami, Panginoon. Sinasamahan mo po kami. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. You are here in our midst. You are here working in this place. Hallelujah. Yes. Moving in the midst. Now worship. Yes, worship. And you are here working in this place. Hallelujah. Yes. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, you are here. Yes. Moving in our midst. To worship you. To worship you. Hallelujah. You are here, working in this place. I worship you. Yes, you are our way maker. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle work,
life surround, worship you. Yes, I worship you. Hallelujah. You are here. You are here, bending every heart. Yes, hallelujah. We worship you. Yes, hallelujah. You are a way maker. You're the one who promised
Lord's Day, everyone. This is a Full Life Community Center International Church announcement. Our Bible study, any day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. with video message. Youth Fellowship every Friday, except first Friday of the month, with video message. Women's Empowerment Service every Saturday at 3 p.m. except last Saturday of the month with video message. The Bible Service every first Friday of the month at 7 p.m. with video message. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. with video message. Prayer Intercessor of every family every day at 9 p.m. Wrote about end times training and seminars every last Sunday of the month at 1:30 to 3:30 p.m. Sige po, dahil tapos na po natin ipinaghanda, ay tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos, dakila ka Panginoon at wala kang katulad Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na ibinigay mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Hallelujah, glory to your name Jesus. Father God, salamat sa mga favor na ibinigay mo sa bawat isa Lord. Salamat Panginoon sa mga kalutasan ng aming mga problema Panginoon at patuloy ka Panginoon na nag-work Panginoon sa bawat isa o Lord. Hallelujah Lord, hallelujah. All things are possible to you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ang bawat isa ay makapagbabalik sa iyo, Panginoon. Lord, ipagpalain mo, Panginoon, ang mga kamay na patuloy na nagbabalik sa iyo, Panginoon, sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa, O Lord. Pagpalain mo ang mga negosyo ng mga kapatiran, O Lord. Mga trabaho, O God. Let your favor, Father God, sa bawat isa, O Lord. Lord, ang wala din, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, na that next Sunday, O Lord, hallelujah, Jesus, ay maranasan, O God, ang pagpapala upang makapagbalik sa iyo, O Diyos, makapagbigay, Panginoon, sa iyo, O Lord, hallelujah, ng kapurihan, O God, ng pagpapala, Panginoon, ibinigay mo, O Diyos, ay ibabalik, Panginoon, sa iyo, O Lord, dahil yan, O Lord, ay tanda ng aming pagsunod sa iyong kawalatian, O God, hallelujah, salamat po, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga kamay na mag-aabot para pababalik sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Na ito, Panginoon, ay may magamit, Panginoon, sa iyong sambahan, Panginoon, sa magamit, Panginoon, upang kung anumang pangangailangan ng church na to, O Lord, pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. Sige po, atin na pong ibigay ang ating pagkaloob. Umaga po sa bawat isa, kasama sa mga nasa kanilang tahanan. Ngayon po ay wala si Pastor kasi nanyayaan po siya sa isang church, dyan din po sa Santa Rosa. Pero masaya tayo sapagkat nagpadala ang Panginoon na magpapakain sa atin ngayon. Amen. So kailangan handang-handa tayo sa pakikinig at handa rin yung ating mga ballpen at notebook para isulat kung ano yung ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Ang ating pong speaker ngayon, siya po ay galing pa sa malayong lugar, sa Thailand. Siya po ay missionary ng ating organisasyon, Gensi Misi. Siya rin po ay Board of Trustees ng ating organisasyon.
Sila po ay nakatira ngayon sa Thailand. Pero umuwi sila dahil sa yung kanyang pong asawa, si Ate Ella, yung tatay niya po ay namatay. Kaya nandito sila ngayon. Ang kanilang anak ay 2. Kaya sabi po ni Pastor Ding, pagsasamantalahan daw po natin siya ngayon. Maghapon po siyang magtuturo sa atin. Kaya mamaya po, babalik tayo ng 3 o'clock kasi meron tayong workers training. Siya po ang magtuturo. Meron din po siyang kasama ngayon na taga doon din po sa Central Church. Sila po ay si Ate Lorna. Ang kanyang asawa po ay si Kuya Elmer. Sila po ay mga kapatid natin na taga Central. Sila po ay mga negosyante. Kasama po siya ni Pastor Al. Kaya alam ko na ready na tayo at masagana ang kapahayagan ng Diyos. May inihanda ang Diyos sa atin sa pamagitan ni Pastor. Kaya welcome po natin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Al Gabilino. Magandang umaga po sa inyo. Hallelujah. Ako po it is a privilege po na magsalita sa church na to. Bukod po doon ay nagpapasalamat ako dahil si Pastor Dindo ho ay parang kapatid ko na din po. Kung mag-usap po kami niyan ay 4 hours po na naka-online po kami. Ganun po kami mag-usap dahil at ease po kami sa isa't isa at ang gusto po namin makita ay ang ikalalago po ng hindi lang ng organisasyon kundi po bawat disipulo na nandito. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo po, isang kaibigan ko sa Thailand, missionary po siya, American missionary. Ang sabi niya po, there is no member in the church. Only disciples. Ulitin nun natin. There is no member, wala daw pong membro sa church, kundi mga disipulo. Ang member sa spa yan, sa gym yan, sa mga bagay na may mga organisasyon. Pero pagdating sa church, disipulo po tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay disipulo. Amen? Gusto ko bang pumasok yan, hindi lang sa utang mo, kundi sa puso mo, na ang disipulo at pagiging membro ay magkaiba. Pwede kang maging membro o pumasok dito, pero hindi ka disipulo. Ang disipulo ay yung mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos, lumalakad sa kapahayagan ng Diyos, yun po ang disipulo. Amen? So, ang disipulo ho, dapat natin disipulo pala ako. Hindi lang ako member. Amen? Kasi minsan, kailangan natin magkaroon ng mindset kung ano ba talaga ang tawag sa atin. Ikaw ba'y membro o disipulo? Amen. At yun po ang gusto kong ipahayag sa inyo ngayon. Handa na po ba kayo? Hallelujah. Pasensya na po, minsan hindi naman po sa hirap magtagalog, pero medyo parati pong English yung salita ko sa Thailand, kaya baka mag-Taglish na lang po ako. Minsan nabubura po yung mga Tagalog ko eh. Gusto nyo, Thai? Amen po ba? Hallelujah. Handa natin ang puso natin ngayon. Amen. Buksan natin dahil tayo ay disipulo. Amen. Dahil ito ay revelation sa akin, kapahayagan ng Diyos, samantalang ako ay nagpipreach sa Thailand. Amen. So open your Bible to Deuteronomy 30, 11 to 14. Meron ba kayong the message? Meron kayong the message version? Okay. Sasabihin ko na lang the message kasi mas
mas nakuha ko yung saktong word sa The Message Bible. Okay? Pwede mo ding i-ano na lang, yung King James, tapos i-ano ko na lang sa The Message. This commandment that I am commanding you today isn't too much for you. It is not out of your reach. It is not on a high mountain. You don't have to get mountaineers to climb the peak and bring it down to your level and explain it before you can live it. It is not across the ocean. You don't have to send sailors out to get it, bring it back, and then explain it before you can live it. No. The word is right here and now. As near as the tongue in your mouth and as near as the heart in your chest. Just do it. The Lord will bless His holy word. Amen? Ang sabi po dito, yung commandment daw po ni Lord, ngayon, hindi daw huto, it is not too much. Hindi daw sa verse 11. Sabi, for this commandment which I command to you today is not mysterious for you. Hindi daw to misteryo. Ibig sabihin, ito ay naiintindihan. Dapat intindihan at naiintindihan. Amen? Hindi huto yung parang, naalala ko yung kwento ni Bishop Art sa akin. Yung isang matandang babae, tuwan-tuwa papunta sa church. Tapos sabi ng bata, ay Lola, ba't tuwan-tuwa ka? Kasi makakarinig ako ng kapahayagan ng Diyos ngayon. After 3 hours, nakita ng bata yung matanda, malungkot. Umuwi. Sabi niya, Lola, akala ko masaya ka. Dahil nakarinig ka, nasa church ka. Sabi niya, mukhang mali yata ang nadala kong libro. Hindi dapat Bible, dictionary yata. Bakit? Kasi may mga, sorry at ako prangka ko may mga tao na nagpapahayag ng Diyos na napakalalim ng mga salita na ang ganda pakinggan pero hindi naintindihan. Amen? Ang gusto ng Diyos, napakasimple at naiintindihan. Amen? Para masunod natin. Sabihin mo sa katabi mo, para masunod natin. Amen? Make it simple. Amen? Anong ibig sabihin? You kiss. Keep it simple, saints. Hayaan mong maging simple lang para maunawaan. Amen? Okay. Tuloy natin. It is not out of your reach. Ibig sabihin, madali mong abutin. Madali bang abutin? Ha? Pag Sunday, madaling abutin. Pag Monday to Saturday, pinapagpagan ng alikabok. Amen? Amen? O ouch? Amen? Madaling abutin. Nandyan lang. Kaso yung ibang mga tao, binubuksan ng Bible pag may problema. Lord, mangusap ka. Mangusap ka. Tapos gaganyanin yung Bible. Tapos, ito ba sinasabi mo sa akin, Lord? Amen? Or aray? Sa panahon ho ngayon, hindi ho ako kasi frank po ako, diretso ako magsalita. Kasi konting panahon na lang ang natitira sa atin. Darating na si Lord. Hindi dahil nagpabaksin kayo. Amen? Darating na si Lord dahil yun ang nararapat. Dahil nasa oras na. Kaya kailangan natin pag-aralan ang Bible. Amen? Okay. Bibigyan ko kayo ng isang sign na posibleng madaming mangyari within the next, ano na ba ngayon? 22? 6
years. 6 years. Alam niyo ba na merong meteor na nakita sa kalawakan? Itong meteor po ay 4 times bigger than the football stadium. Okay? Dati tinatago ng NASA. Ngayon hindi na maitago kasi kahit yung simple telescope lang nakikita na. Alam niyo ba pangalan nung nung meteor na yon? Apophis. Apophis. Apophis po, pinangalan yun ng NASA. Ano ibig sabihin ng Apophis? Ito ho ay pangalan ng Egyptian god of destroyer. At ang possible po na pagdating nun is 2028. Possible lang po. Wag naman sana, pero may posibilidad na dumating. 2028. Di ako nagsabi. Gusto nyo, i-search nyo to. 2028. Amen? Ang tanong, pag dumating yun, handa ka na ba? Handa na ba tayo? Amen? Kaya po ako diretso magsalita. Bakit? Gusto ko nakahanda tayong lahat sa pagdating. Hindi ang pastor lang. Ang trabaho ko at ang trabaho ni Pastor Ding, magpahayag para lahat tayo sama-sama. Amen? Hindi sama-sama. Sama-sama. Amen po ba? Okay. Tuloy natin. It is, verse 12, it is not on high mountains. You don't have to get mountaineers to climb. Ibig sabihin, pag tinignan nyo sa verse 12, hindi na napakahirap, hindi na kailangan umakyat ng bundok. Hindi na kailangan tumawid dagat para hanapin ang salita ng Diyos. Ako nga, sabi ko sa mga Tay, tumawid nga ako tawid dagat para dalhin dito ang salita ng Diyos. Para hindi kayo mahirapan. Ngayon, tumawid ulit ako, tawid dagat, para naman sa inyo. Amen? Dahil naniniwala ako na pag nakuha nyo itong message na to, magbabago ang paningin mo. Magbabago ang pananaw mo. At pag nabago yung pananaw mo, you will claim every word every day. Amen? The title is Here and Now. Here and Now. Nandito at ngayon na. Amen? Hallelujah. Di ko pala na-adjust. Okay. Verse 13. Ito yung sinasabi ko. It is not across the ocean. You don't have to send sailor out to get it, bring it back, and then explain it before you can leave it. Verse 14. No. The word is here and now. The word is here and now. As near as the tongue in your mouth, as near as the heart in your chest. Tapos ang sabi niya, just do it. Gawin mo daw. Amen. Hallelujah. Now, gusto kong maiklaro to bago natin tuloy. There are 55 Old Testament prophecy fulfilled in Jesus Christ. Anong ibig kong sabihin? Yung pansamantala natin tanggalin muna yung prophecy ni Jesus Christ tungkol end times. Ha? Dahil baka magulo utak natin Tanggalin muna natin yung prophecy ni Jesus Christ tungkol sa end times. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tanggalin muna natin yun. The Old Testament is the prophecy about the coming of Jesus Christ, while the New Testament is the fulfillment of the prophecy. Ibig sabihin, lahat na nakaprophesy sa Old Testament, nangyari na nung dumating si Jesus Christ. Tandaan niyo yung word na yun. Therefore, except the prophecy foretold by Jesus Christ and His disciple regarding end times, all the words that Jesus spoke pertaining how we should live in this world should manifest to the people with faith and understanding. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sabi ko maliban dun sa mga prophecy niya, lahat ng sinabi ni Jesus Christ patungkol kung paano tayo mabuhay at mamuhay dito sa mundo, dapat may katugunan na.
may nangyayari na. Meron nang dapat fulfillment. Amen? Dun sa mga tao na namumuhay saan? Sa pananampalataya at saka sa understanding. Ano ba understanding siya? No? Sa kaunawaan, sa pagkakaunawa. Amen? Now, katulad niyan, one of the problem of some believers that we are facing right now is not the lack of faith. Hindi daw kakulangan ng faith. Bakit? Pag tinanong mo sa bawat isa, may faith kami, may faith kami. Tama ba? Amen ba? Okay. But the lack of understanding. May faith ka nga, pero kung kakulangan mo naman ay kaunawaan, baliwala ang faith mo. Di ba? Sino dito yung basa ng Bible? Pero pag hindi mo naunawaan, baliwala yung binasa mo. Dapat maunawaan mo yung binasa mo. Para merong patutungkulan yung faith mo. Amen. Sige. Sa Hebrew 11 verse 1, ang sabi doon, now faith is the substance of things hoped for and the evidence things hoped for and the evidence of things not seen. Tama ba? Amen? Now, ano yung substance? Ano yung substance? Pag tinignan nyo, ano yung substance ng faith? Na substance ng hope? Word of God. Pag walang word, wala kang pakikinggan. Kung hindi kami nagsasalita, ano pananampalatayaan mo? Kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, ano pananampalatayaan mo? Ano paniniwalaan mo? Yung sabi-sabi? Sabi ni ganito, sabi ni ganito. Pag tinanong mo, nasan yung origin ng sabi-sabi? Wala. Amen? Katulad niyan, namatay ang biyanan ko, daming pamahiin. Ang daming bawal. Bawal magpaalam, bawal magmano, bawal maglinis, bawal maligo. Ang baho mo na nun. Di ba? Sa Batangas, matindi. Lahat ng gamit ng patay, sunugin. Susunugin. Bakit? May member ako namatay sa Batangas service. So, lahat daw, nakita ko sinusunog yun. Damit, lahat. Nasa labas ako. Hindi ako makatiis. Nasa labas ako ng gate. Nakatingin ako sa bahay. Sabi sa akin, Pastor, ba't nandiyan ka? Ano tinitignan mo? Sabi ko, may hinintay ako. Ano hinintay mo? Hinintay ko sunugin yung bahay. Bakit? Ginamit ng patay. Wag choosy. Patayin, sunugin. Patayin, di ba? Sunugin yung ginamit ng patay. Amen? Tanungin mo, saan galing? Sabi nung Pero ako, pag nagsabi, may kahulugan. Nababasa Nakasulat. Amen? Kaya huwag kang makinig sa sabi-sabi. Amen? Minsan nagkakagulo tao dahil bakit? Sabi-sabi. Sabi ni Maring ganyan, sabing ganito. Amen. Hallelujah. Okay, tuloy natin. So, kailangan natin ng kaunawaan para magkaroon tayo ng faith. Doon natin iaangkla ang ating faith, yung kaunawaan ng salita ng Diyos. Otherwise, wala tayong pag-aangklahan yan. Wala tayong panghahawakan. Amen? Yung mga anak-anak natin, nakaangkla ang mga bata, saan? Sa salita ng mga tatay at nanay nila. Pag sinabihan mong, bibili kita ng bike. Kailan? Next week. Dumating ang next week. Wala kang bike. Ano sasabihin sa'yo ng anak mo? Sabi mo O di ikaw, nung sinabing, sabi mo di mapipilitan kang bumili. But sinabi ko Nagkaroon siya ng faith dun sa narinig niya sa'yo. Kaya mag-ingat kayo mga magulang. Huwag niyong bibigyan. Bigyan kitang iPhone. Nag-ingat kayo doon. Dahil pinanghahawakan ng mga anak natin yun. Amen?
Ngayon tayo, pinangahawakan natin salita ng Diyos. Ang problema, pag wala kang kaunawaan, baliwala yung pinangahawakan mo. At saka kung kailan mo gagamitin. Yun ang pinaka-importante. Kailan mo gagamitin. Amen? Now, the woman in the well, John 4:25 to 26. Meron po tayo tubig. Natuyo. The woman in the well was speaking of a prophecy that is already in front of her. She lacks understanding. Tignan nyo, ang sabi niya dito, the woman said, I know the Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. NIV ang nagamit ko, sorry. Then Jesus declared, I who speak to you am He. Amen? Nung tiningnan nyo mabuti, sabi nung babae, darating yung Messiah. Di ba? Darating yung Messiah. Bakit? It is prophesied that the Messiah is coming. Prinapisay na darating ang Messiah, so naghihintay sila. Pero, ang hindi niya alam, yung Messiah na sinasabi niya, nasa harapan niya na. Excuse po. Yung Messiah na hinihintay niya, nasa harapan na niya. Amen? Hallelujah. Baka mag-advance ako na sasabihin eh. Hallelujah. Isipin niyo ho yung Messiah na sinihintay nandiyan na sa harap. Yung salita na hinihintay na, yung pangako na kaligtasan, nasa harapan na niya. Pero inaano pa din niya, sinasabi niya, darating, darating. Amen? Madaming Kristiyanong ganyan. Binasa yung Bible, darating, darating. Darating yan, darating. Ang hindi mo alam, nandyan na. Kaya hindi mo makuha dahil naghihintay ka pa din. Pero nandyan eh. Nasa harapan mo na. Ba't ayaw mong kunin? Ba't ayaw mong i-receive? Amen? Dapat nire-receive mo na. Tinatanggap mo na kagad. Hindi yung parang, kailan ka gagaling? 1 week? Next week? Tomorrow? Now. Diba? Bakit? Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Amen. Hallelujah. The word is given to manifest. John 1:14. Madami itong nakakabasa. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Okay? I want you to focus. The word became flesh and made his dwelling among us. Ibig sabihin, yung salita, naging laman na. Amen? Yung salita, nagkaroon na ng fulfillment. Amen? Nagmanifest na. Yun ang dapat nating maintindihan. Nung si Jesus Christ dumating, lahat ng salita na sinabi nung time ng Old Testament at saka yung mga sinasabi niya, yung mga word of promises ni Jesus Christ, it had come to fulfillment. Nangyayari na. Amen? Hindi nangyari basta, kundi nangyayari na. It has been fulfilled. Ano ibig sabihin ng it has been fulfilled? Present. Present ano tawag doon sa English? Present perfect tense, right? Present perfect tense. Mahirap magkamali. Teacher na ang asawa ko. Alam nyo, mahirap magkaroon ng asawang teacher. Sa bahay, kailangan magtaas ka ng kamay bago ako sumagot. Ang problema, dalawa na teacher sa bahay, pati yung panganay kong anak, dalawa tatasan mo ng kamay. Pag nagpipreach ako, pagbaba ko, may correction. Mali ka dito, mali ka dyan, mali ka doon. Oh. Amen?
Pero natutuwa po ako dahil medyo gumagaling naman ako. Okay, tuloy po natin. In Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33 verse 31. Tandaan niyo ho, pag nagturo ako, puros Bible verse. Kasi gusto ko hong lagyan ng ebidensya lahat ng sinasabi ko. Amen? Na hindi sa akin nanggagaling. Kaya wag niyo akong babatuhin pag yung tinatamaan kayo. Kundi yung word do, lahat yan. Nandyan sa Bible. Amen? And first of all, di ko kayo kilala at ano ang buhay nyo. Amen? Sa birth church po namin, merong motto, bawal magalit sa pastor. Amen. Hallelujah. Trabaho lang. My people come to you as they usually do, sit before you to listen to your word, but they do not practice them, but they do not put them into practice. Amen? Tama. Amen. With their mouth they express devotion, but their hearts are greedy for unjust gains. Tingnan niyo mabuti. Ang sabi diyan, people come to me, they usually do, and sit before you to listen to your word. Di ba? Pag nandito, pag Sunday, nakaupo kayo. Nakikinig kayo. Napapakinggan niyo ang salita ng Diyos. Pero pag hindi niyo yan pinut into practice, ito po yung sinabi ni Lord. People come to you as they usually do and sit before you to listen to your words, but they do not put them into practice. With their mouths, they express devotion. Nagsasalita ka patungkol sa Diyos, pero hindi mo naman pinapractice. Amen? Pag nasa church, ang ganda ng mga sinasabi mo. Pag nasa bahay, mabulaklak ang bibig mo. Tandaan niyo ho, gusto mong malaman kung ikaw talaga nagbago? Ha? Kung talagang ikaw ay na-born again? Yung mga tao na nakatikit sa iyo, yun ang magsasabi kung born again ka. Hindi mga taong nasa labas. Yung anak mo, asawa mo, kapitbahay mo, sila ang magsasabi kung born again ka o hindi. Bakit? You put the word into practice. Amen? Lahat ng naririnig mo, you put your word into practice. Ngayon, hindi lang naman po yan tungkol sa pagbabago eh. Yung you put the word into practice, hindi lang. Lahat ng nabasa mo, ha? Sabi ng Bible, all the promises of God is yes and amen. Amen? Lahat ng nabasa mo na promises ni Lord, you put it into practice. When? Here and now. Amen? Here and now. Naalala ko yung kapatid ko eh. Recent na, nung pag-uwi ko, nag-uusap-usap kami dahil yung aking father-in-law may sinabi. Ang sabi ng father-in-law ko, dun sa hipag ko, at the age of 75, kota na ako, pwede na akong umuwi. Namatay ang biyanan ko, 76. Tapos ang sabi, ay yun naman pala, nagsalita naman pala ang biyanan ko na 75, kota na ako. Okay na ako. And then sabi ng kapatid ko, ganun ba yun? Oo, lahat ng lumalabas sa bibig mo, posibleng mangyari sa'yo. Amen? Kaya mag-ingat ka sa lahat ng sasabihin mo. Lalo na yung mga sasabihin mo sa mga anak mo. May mga tao na ang sisipag. Ang sisipag, maganda trabaho, pero walang ipon. Bakit? Kasi sabi ni Lola, nung bata ka pa, paglaki mo, gagapang kang ahas. Sounds familiar? Di ba? Pinuputol po yun. Bakit? Kasi dinideclare sa iyo yun. Ba't ganun? Ang sipag ko naman. Amen? Sipag ko naman. Ganda naman ang trabaho ko. Wala akong ipon. Nagsalita ang lolo mo eh.
nagsalita lola mo, nagsalita nanay mo, nagsalita tatay mo. Amen? Hallelujah. Kailangan nung makalaya tayo sa mga ganon. Amen? Ganon yung power of declaration. Ngayon, kung may power of declaration sila, paano ikaw? May power of declaration ka din. Amen? When you put the word into practice, you must first declare it. Ulitin natin. When you put the word into practice, you must first declare it. Amen? Ako, kasasabi ko lang kala Brother Elmer, minsan may bumubulong sa akin, nararamdaman ko impression ng Holy Spirit. Sabi sa akin, bigyan mo ng 500 tong si brother ganito, bigyan mo ng 1,000 si ganito. So, nasa isip ko yan. Nasa isip ko. Kaya lang kilala ko sarili ko. Nasa isip ko, pwedeng magbago isip ko. Sabi, 500, bibigyan ka. Okay, sige, Lord, okay, sige. Maya, parang nanghinayang. So, ang ginawa ko, para hindi na ako pabago-bago isip, pag narinig ko, brother, maghintay ka, bibigyan kita 500. Bakit? Sinabi ko na eh. Hindi na ako makaka-atras. Amen? Hindi na ako makaka-atras. Bakit? Nasabi ko na. Yun yung power of declaration. Wala nang atrasan. Amen? Ganun din dapat ang Kristiyano pag nagbibigkas ng mga pangako ng Diyos. Hallelujah. John 6:63 to 64. John 6:63 to 64. The Spirit gives life. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Yet there are some of you who do not believe. Tingnan nyo si Jesus Christ ang nagsabi, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Yet, there are some of you who do not believe. Amazing. Si Lord na nagsalita, si Lord na nagsasalita, pero hindi ka pa din naniniwala. Amen? Pero kay Madam Auring, naniniwala ka. O sino dito hindi nagpahula dati? Huwag kayong sinungaling. Di ba? Tapos nung nagsabi yung mangulan, maniwala ka. Pero ngayon nagsasalita si Lord, ayaw mo maniwala. Amen. Mas maniwala ka sa tao na namatay at naging Diyos ulit. Mahirap maniwala sa taong patay na. Si Jesus namatay at muling nabuhay. Yun ang paniwalaan mo. Ibig sabihin, ano ba tawag doon? May bigat yung salita niya. Dahil muling nabuhay eh. Ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi nga niya sa mga disipulo, mamamatay ako, on the third day, I will rise again. Ginawa ba niya? Amen. Ginawa niya? Amen. So, yun ang Diyos na susundan ko. Hindi yung patay. Buhay ang Diyos ko. Buhay ang Diyos natin. At lahat ng sinasabi niya, they are spirit and they are life. Buhay ang salita niya. Kung buhay ang salita niya, ba't parang mukha kang patay? Sabi ng Bible, Pastor, ganito, kaya lang. Di ba? May mga nagsasabi, ito sabi ng Bible, kaya lang. Ibig sabihin, ikaw mismo nagdududa. Di, walang mangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya pala hindi ko makuha-kuha ang answered prayer.
Bakit? Hindi ka pa man nagsisimulang magdeklara, nagdududa ka na. Ah. Amen? Wag ho kayo matakot sa akin, ganito lang ako mag-preach. Baka mamaya wala nang umattend. Okay, Hebrew 11 verse 3. Hebrew 11 verse 3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Amen? Ibig sabihin, lahat ng diniklara ng Panginoon, nagsimula saan? Sa wala. Sa wala. Amen? Gusto kong maintindihan nyo to. Bakit? Kung tayo ay anak ng Diyos, dapat maintindihan mo na lahat ng bagay magsisimula sa wala. Nung nagdeklara ka ng kotse, dahil wala kang kotse. Nung nagdeklara ka ng bahay, dahil wala kang bahay. Nung nagdeklara ka ng asawa, dahil wala kang asawa. Amen? Kung anak ka ng Diyos, dapat alam mo ang trait ng tatay mo. Dahil ang tatay natin, lahat ng bagay, nagsimula sa wala. At yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pinag-uusapan natin tungkol sa wala. Pero naniniwala tayo, magkakaroon. Amen? Ang tanong, kailan? Here and now. Amen? Here and now. Amen. Alam niyo, nagulat ako eh. Isang testimony po. Unang testimony is, 13 years na ako sa Thailand, wala akong supporter. Isa lang, si Lord. Wala akong supporter sa US, wala akong supporter sa Pilipinas, Thailand lang. Si Lord lang, sa Thailand, 13 years. Ngayon ho, may dumating sa akin, pastor, just this month, inabot sa akin, sabi niya, Pastor, may nag-abot sa akin ito, galing Pilipinas, peso pa eh. Peso. Tapos, hindi ko nasasabihin magkano. Baka magulat lang kayo eh. sabi niya is, wala akong naisip na pastor. Ikaw ang nasa isip ko, kaya dinala ko dito. Di inabot niya sa akin. Yung inabot niya sa akin, nag-abot pa siya sa akin ng Thai baht. Sabi niya, gusto kitang i-bless. Di inabot. Sabi ko, ba't kaya ako nito binibless? Ba't kaya ako no? Kasi, alam niyo, ako yung pastor na, pag binigay sa akin ni Lord, iniisip ko, may pupuntahan yan. Bakit pupunta? Hindi ko alam, pauwi pala akong Pilipinas. Wala akong kaalam-alam na uuwi akong Pilipinas. In fact, yung dun sa camp, kung sino man naka-attend sa inyo sa camp, dapat kasama ako dun eh. Isa ako sa speaker eh. Kasi pinipilit nila ako, Pastor, uwi ka dito, magsalita ka. Hindi ang hirap bumalik sa Thailand, sabi ko. Pero, ngayon, nandito ako, at ang kagandahan yan, hindi na mahigpit ang Pilipinas, hindi din mahigpit ang Thailand. Makakabalik kami ng maayos. O, tapos, in advance pa ni Lord yung pangangailangan ko. Kailan? Here. Kasi pangako niyan. Ha? Amen? Pag nangako si Lord, grab it. Now. Huwag kang magkaroon ng faith. Gagaling ako mga next month pa. Wala ka nang hininga next month. Ngayon pa lang, paniwalaan mo na, gagaling ka. Amen? Tsaka, ito, sasabihin ko sa inyo. Hindi ako pastor na sasabihin sa inyo, Christian ka, dapat hindi ka mayaman. Kalokohan yun. Ha? Ang Kristiyano dapat yumayaman. Bakit? Kasi nga, binibless tayo ni Lord para maging blessing tayo sa tao. Amen? Yung mga tao na gustong maghirap, bahala kayo sa buhay nyo. Ang gusto ni Lord, alam mo kung saan mo gagamitin yan. Alam mo kung ba't ka pinayayaman ni Lord.
Amen? Kaya hindi ako naniniwala na hindi magpo-prosper ang Kristiyano. We are prosperous. Amen? At saka unang-una, sabi ko nga kay Brother Elmer sino may mayayaman? Malalaking bahay? Malalaking bahay, may mga kotse, mayayaman? Meron ako, hindi nila kayang bilhin. Oh, mas mayaman ako. Meron akong kapayapaan. Nakakatulog ako na mahimbing. Amen? O, sino ngayon mayaman? May kapayapaan ka ba? O, di mayaman ka? Hallelujah. Oo. Kailan ka magkakaroon ng kapayapaan? Amen. Hallelujah. Now, eto, susunod. The word is given not far from you. Ibig sabihin, nandyan na yung salita. Ha? Sabihin mo sa katabi, nandyan na yung salita. Romans 10 verse 8. Sabi niya, the word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Amen? Kung gusto mong maging marites, okay lang. Pero maging marites ka ng Bible. Gusto mong i-chismis? Chismis mo si Lord. Uy, alam mo ba ang ginawa ni Lord? Di ba? I-chismis mo si Lord. I-update mo yung mga tao tungkol kay Lord. Amen? Lahat na lumalabas sa bibig mo. It's all about God. Bakit? It's near your mouth. It's in your heart. Nasa puso mo. Amen? Kaya nga, naalala ko yung sinabi ni Sister Lorna. Sabi niya dun sa may, eto po si Pastor, nung nagba-Bible study, eto po si Pastor Al. Yan po yung pinupunta namin sa Thailand. Diyan po kami na tumitira sa bahay niya. Pero pag tumira kayo sa bahay niya, mag-ingat kayo. Maghanda po kayo. Bakit? Kasi lahat ng sasabihin niya po sa inyo, puro salita ng Diyos. Walang iba, hindi lalabas doon. Amen? Bakit? Kasi tuwan-tuwa ako sa salita ng Diyos. Na-amaze ako sa pag yung nakakakuha ako ng revelation. Ito, revelation itong tinuturo ko sa inyo. Hindi ka kailangan maghintay ng matagal. Kailangan mo lang matutong mag-claim. Kailangan mo matutong mag-declare and claim now. Here and now. Bakit? Malayo ba ang pangako ng Diyos? Hindi. Ang lapit nga Lapit ko. Gusto nyo? Kaya lang, hindi lang ngayon yung kalapit. Kailangan isa puso nyo. Kailangan basahin nyo araw-araw. Here and now. Amen? Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, gagamitin mo kailan? Here and now. Hallelujah. Okay, tuloy natin. Romans 10 verse 17. Ito, alam na natin to. Faith comes by hearing. Hearing the word of God. Amen? Faith comes by hearing and hearing and hearing the word of God. So, ibig sabihin, habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, dapat yung faith mo nag-i-increase. Amen? Tuturuan ko ngayon magbasa ng Bible. Pag nagbasa kayo, huwag silent. Bakit? Hindi mo naririnig. Hindi naririnig ng tenga mo ang binabasa mo. Naintindihan mo sa utak mo. Kaya puros utak. Tumataba ang utak. Nagiging hydrocephalus. Hindi pumupunta sa spirit. Lumalaki ang utak. Ang dami mong alam. Nandito, hydrocephalus. Out of you shall flow rivers of living water. Kailan? Pag narinig mo. Hindi nandito sa utak. Amen? Madami kang alam. Nagawa mo ba?
Nangyari ba? Kaya tuturuan ko kayo, pag nagbasa ka, naririnig mo. Ha? Naririnig mo. Faith coming by hearing and hearing and hearing the word of God. De binabasa mo, naririnig ng tenga mo. Amen? Faith doesn't come by memorization. Ako ho ay hindi magaling mag-memorize. Kung nandito kayo, yung testimony ko, ako ay dating pusher. Dating gumagamit ng shabu. Basag ang memory ko. Kaya pag nakikita nyo, nagsasalita ako ng verses, ng walang binabasa, mamangha kayo kay Lord. Bakit? Kasi nire-remind sa akin ni Lord. Amen? May patotoo ang asawa ko, sasabihin niya ng asawa ko, pag wala sa pulpito, asawa ko, wag mong kausapin. Bakit? Pag kinausap mo yan, sasabihin niya, ano nga ba yun? Pero pag nasa pulpito at yung salita ng Diyos ang sinasabi, nagkakaroon ng power. Bakit? Pinaalala ng Holy Spirit. Amen? Faith doesn't come by memorization. Faith comes by hearing and hearing. Amen? Hallelujah. John 15, verse 7 to 8. Hanggang anong oras po tayo? Hanggang madaling araw? Okay. If you abide in me, and the words abide in you, you will ask whatever you desire, and it shall be done for you. Ano sabi niya? If you abide in me, and the words abide in you, ask ano? Whatever. Amen? Whatever you desire, it shall be done for you. Amen? Whatever. Alam niyo yung Bible na may sinabi na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tama? Ang dami niya nagdi-declare. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lahat nakapokus sa desires of your heart. Wala yung delight. You want the desires to come in you? Delight in the Lord. Unahin mo si Lord. Amen? Gulat kayo, no? Na-memorize ko yun, no? Amen? See, I'm telling you this. Bakit? Kasi, ba't ba kami nagpipreach para sa amin? Hindi po. Para sa inyo. Para yung blessing na nakakamit namin, makamit nyo din. Amen? Oh, after this, sigurado, mabibless ka. Mag-iiba ang pananaw mo. Hallelujah. Yung mga akala mong imposible, sabi mo, here and now, yari ka. Yung asawa mo na, yung magbago, here and now, yari ka. Yung mga magulang na pasaway, here and now, yari ka. I will pray for you here and now. Sabi ng Bible yan eh. Here and now. Amen? Hallelujah. Now, the word is given here and now. The moment Jesus Christ read Isaiah 61, verse 1 and 2. In the synagogue, something happened in the realm of the Spirit. Nung binasa to ni Jesus Christ sa New Testament, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel. Something happened in the realm of the Spirit. Amen? Tapos sabi niya, because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom from the captives, for the captives, release from the darkness of the prisoner, verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of the Lord, to comfort all who mourn. Amen? Nung binasa niya to, ibig sabihin, sinabi niya, dumating na ako. Amen?
dumating na yung binabasa ko. Nandito na ako. Amen? Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya, nandito na. Hallelujah. Yung mga title deeds na hindi mo nakukuha, here and now. Yung mga yung binibiling lupa para sa church, here and now. Bakit? The Spirit of the Lord is upon me. At saka ito nakakatuwa. Pastor, kay Lord yan eh. Si Lord ang nagsabi niyan. Sino ba ulo ng church? Ha? Sino ang katawan ni Lord? Ang church, tama? Yung ulo, anointed, yung katawan, hindi. Kawawa naman tayo. When the Spirit of the Lord, na sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, ibig sabihin, the Spirit of the Lord is upon the church. He has anointed the church to what? To preach the gospel. Something happened. May nangyari. Ibig sabihin niya, ito na yung fulfillment. Nandito na ako. Amen? So, isa ang pwede kong sabihin, may mangyayari na. Sabihin mo sa katabi mo, may mangyayari na. Hallelujah. Okay. Sabihin ko kaya sa inyo to. Luke 4. Luke 4. Kasi ito yung si Jesus Christ na nagsasalita eh. Verse 21. Ito, additional to ah. Wala to sa preaching ko, sa ibang preaching to, pero gusto ko makuha nyo ngayon. Amen? Lawakan nyo yung pag-iisip nyo ngayon. Buksan nyo yung pag-iisip mo. Pag nakita mo to, sisigaw kang hallelujah. Tignan nyo mabuti. Ang sabi niya, and he began by saying to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Kailan? Kailan? Nangyari? Kailan nangyari? Today. It shall be it is fulfilled in your hearing. Amen. Now, balikan mo sa 19. Okay, 19. To proclaim the year of the Lord's favor. Yan, binabasa nyo yan dati. Amen? Nabasa nyo na yan. Ano yung Lord's favor? Sige, bigyan nyo sa akin. Sige. Question and answer tayo ngayon. Alam ko, teacher yung pastor nyo, pero ako, magiging teacher din. Mukhang nagpo-flow sa akin yung anointing ng pastor nyo eh. Amen? Sige. Anong year of the Lord's favor? Hindi nyo naintindihan, no? Binasa nyo, pero hindi nyo naintindihan. Yan pong year of the Lord's favor, yan yung tinatawag na Jubilee. Jubilee. Pag sinabi pong Jubilee, ano yan? 7 years at saka 50 years. Yung 7 years po at saka 50 years, yan yung sinasabi na yung mga nanakaw sa'yo, ibabalik sa'yo. Yung naloko ka, ibabalik sa'yo. Kung ikaw ay slave, makakalaya ka na. Yan ang year of the Jubilee. Amen? Yung mga blessing na para sa'yo, ibabalik na sa'yo. Amen? Year of the Lord's favor, Jubilee. Ngayon, yung iba po, ang sinasabi, maghintay ka ng 7 years. Gusto niyo nun? Hintay ng 7 years? Gusto niyo na lang 50 years. Bago, kasi sineselebrate 50 year of the Jubilee. Amen? Balikan mo dun sa 21, ano sinabi? Today, the scripture is fulfilled in your hearing. Kailan ang Jubilee? Bukas. Mali. Every day is Jubilee. Bakit? Every day is today. Bukas pagpunta mo, today, di ba? Another day, today. Ibig sabihin, every day is Jubilee. Hindi ka na maghihintay ng 7 years.
Hindi ka na maghihintay ng 50 years. Kaya nga sinabi niya, today, this scripture is fulfilled. Kailan? Paano? Upon your hearing. Narinig mo ba? Kailan mangyari? Hallelujah. O, tigil na ako. Amen? Hallelujah. Amazing, di ba? Hindi natin nakita to. Sabi nga nung pastor na Bible schooler na assistant ko, sabi niya, ang tagal ko nang binabasa yan. Ngayon ko lang naintindihan na today pala yan. Ang tinitignan ko lang parate, year of the Lord's favor. Pero kailan? Kailan mo tatanggapin? 7 years? 50 years? Hindi. Nung dumating si Jesus Christ, today. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa realm of the Spirit, ibig sabihin, yung 7 years na paghihintay mo, hindi na. Yung 50 years, hindi na. Today. May faith ka ba today? Amen. Hallelujah. Then claim it. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Today. Many Christians are still waiting for the things to come and seems it's been taking forever. Di ba may mga prayer, tagal naman. Kailan ba darating to? Tagal naman. Ang hindi mo alam, as if nothing is really happening during your waiting, probably it's true. Walang nangyayari. Bakit? Lack of understanding. Okay? It's really happening because we are waiting for something that Jesus Christ has already given right here, right now. Binigay ni. Ayaw mo lang kunin. Ayaw mo lang i-claim. O siguro, hindi mo alam paano i-claim. Bakit? Hindi mo kasi naintindihan yun today. Mahilig sa'yo, tomorrow. I love you tomorrow. Diba? Hindi, today. Kaya nga paggising ko pa lang ng umaga, thank you Lord for my blessing. Thank you Lord for my health. Thank you for my healing. Bakit? Today. Importante kay Lord yung today. Kaya nga sabi niya, ano yung sinabi niya sa Bible? Today, when you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Pag narinig mo tong salita ng Diyos, huwag mong tigasan ng puso mo. Lumapit ka kagad sa Kanya. Kailan? Today? Hindi tomorrow. Kaya nga yung faith yung Hebrew 11, ang sabi niya, now faith. Now faith. Ngayon na. Magka-faith ka. Kailan? Ngayon na. Now faith. Hindi tomorrow faith yun. May nakita ba kayo tomorrow faith? Sabi niya, now faith. Amen? Okay, tuloy natin. The Word of God is taking effect now. So everything that Jesus Christ and His disciple taught regarding life and how He would live, it has been taking effect now while I am speaking. Habang nagsasalita ako, may effect na. Bakit? Nagdi-declare na ako na magkakaroon kayo ng lupa. Nagdi-declare na ako na magkakaroon kayo ng church building, bagong church building. Nagdi-declare na ako na yung blessing ni Lord dadaloy sa inyo. Amen. At ang kagandahan nito, hindi ako nagde-declare ng walang backup. It is backed up by the Word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pag nagkaroon to ng mga extreme faith, sabihin ni Pastor, Dindo, anong nangyari? Nagkaroon ng kaunawaan. Amen? Hallelujah. Hebrew 3:12-14. See to it, brother, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living word, from the living God. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin, deceitfulness. Ibig sabihin, today. Walang doubt. Maniwala ka today. Amen?
a double-minded person cannot be blessed. Sa James, nakasulat yan sa James. Pag ikaw dahil double-minded, hindi ka pagpapalain. Kaya pag humingi ka ng kotse, pag pula, huwag mo nang sabihin gray. Amen? Sasabihin ni Lord, nalilito ko sa iyo. Ano ba gusto mo? Gray, pula. Oh. You cannot be double-minded. Yun ang kagandahan kay Lord. You cannot be double-minded. You must be fixed. Amen. Huwag mong lituhin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong lituhin si Lord. Hebrew 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen? Without faith, it is impossible to please God. So, ibig sabihin, you must have faith every day. Amen. Alam niyo nung nagkaroon ng virus, nagkaroon ng pandemic, ang protection na dinideclare namin parate every day is that we are covered by the blood of Jesus Christ. Every day yun. Dinideclare namin that every day we will be covered by the blood of Jesus Christ. Alam niyo, walang isang doubt na magkakaroon kami ng COVID. Amen? Walang isang doubt na magkakaroon. Bakit? You believe that the blood of Jesus Christ is so powerful that it can protect you from any harm, from any effect of the virus. Ngayon, ito problema. Nagkaroon ng vaccine. Madaming ayaw magpabaksin. Bakit? Natatakot sila. Dahil sinabi, 2 years na lang ang buhay mo pag nagkabaksin ka. Di ba? Sabi nila, sige, sabi ko, ganito na lang. Pag 2 years na lang ako, dahil nagpabaksin ako, pagdating ko sa langit, ikakamusta kita kay Lord. Nauna na ako sa'yo. Di ba? Bakit? Ang taong natatakot mamatay dahil hindi niya alam saan siya pupunta. Pero kung alam mo kung saan ka pupunta, hindi ka matatakot. At saka yung vaccine na yan, isaksak man sa'yo yan, sabi ng Bible, yun sabi niya, kung makainom ka ng lason, hindi ka maapektuhan. Amen? O, tignan mo, kahit saan nakakapunta ako, bakit? May passport ako ng vaccine eh. Yung mga walang vaccine passport, uy, makakapasok kaya kami dyan? Bahala ka sa buhay mo, ayaw mo magpa-vaccine eh. Diba? Oh. Paniwala ko, hindi ako maapektuhan ng vaccine, ng masamang bagay galing sa vaccine. Oh, yun ang faith ko. Diba? Oh, yun din ang faith na nagpa-vaccine dito. Huwag kayo maniwalang 666 yun. Hindi pwedeng maging 666 yun. Hindi ako naniniwala dun. Niloloko lang kayo. Nagki-create lang ng takot. Doon ako medyo nalulungkot kasi dapat ang pastor nagbibigay ng faith, hindi takot. Amen? Eto sasabihin ko sa inyo, nagpa-vaccine kami. Yung pinakaayaw kong vaccine, yun na napunta sa akin. Oh, sabi ko, Lord, tignan nyo ba't ako nagpa-vaccine? Kasi, ang asawa ko, kailangan sa school. Ang anak ko, kailangan sa school. Ano gagawin ko? Sige, kayo muna. Kayo muna. Kung may mangyari sa kanila, kawawa naman ako. Sabay-sabay tayo. Oh. Tapos, sabi ko, Lord, ang dami naman vaccine, yan pa nasaksak sa akin. Pfizer. Pfizer pa, no? Ang ganda, no? Pero ayoko nun. Pero, yun na naisaksak sa akin. Oh, wala naman nangyari sa akin, di ba? Nandito ako sa harapan niyo. Oh, hallelujah. Now, tuloy natin.
Romans 10, 9 to 10. Tatapusin na natin to. Romans 10, 9 to 10. Ito, ginagamit to parati sa salvation. Ha? That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Oh, parating salvation yan. Amen? That, ngayon, tingnan nyo mabuti. Ha? If you confess with your mouth, Jesus is Lord, ano ba? Sino ba nagbe-bless sa atin? Jesus. Sino ba pininiwalaan natin? Si Jesus. You confess with your mouth. Ibig sabihin, Christian needs to learn how to declare. Hindi yung, walang nabe-bless ng nasa isip lang. Sige nga, naintindihan nyo ba nababasa nyo ba yung nasa utak ko? Hindi, di ba? You need to declare. You want to be blessed? Buka mo, bibig mo. Hindi yung parating pagsusumpa, yung mga inaano mo sa mga naiinis ka, sinusumpa mo, bumubuka. Mas malakas pa nga yung buka ng bibig mo pag sumusumpa eh. Pero sa salita ng Diyos, pag mag-pray nga kayo, Father, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Yung malakas, Amen. Di ba? Amazing. And sabi, if you confess with your mouth and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Nabuhay na ba? Nabuhay na ba? O, iligtas ka na. Nabuhay na ba? O, de-bless ka na. Sa lahat ng promises ni Lord, buhay na siya eh. O yung mga blessing, kailan pa darating? Amen? Palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo ha, ito, final verse. Gusto kong pakita sa inyo. Romans 4:17. Romans 4, verse 17. Final verse to. Final verse. Hallelujah. As it is written, I am made you a father of many nations. Sino sa to? Kinakausap niya si Abraham. Si God, pinakausap si Abraham. He is our father in the sight of God, in whom he believed. The God who gives life to the dead and calls those things that are not as though they were. Ha? Tignan niyo mabuti ha. The God who gives life to the dead and calls those things those things that are not as though they were. Mahirap pag nagbabasa, mas maganda lang nakukuha sa spirit eh. He calls those things that are not as though they were. Amen? Amen? Ano yung ginawa niya yun? Nung create niya yung mundo, let there be light. And there was light. He calls those things that are not as though they were. Parang nandyan na. Tinawag niya ang mga bagay, mula sa wala, nakala mo nandyan na. Amen? Katulad ng isang pastor sa US. Tuwing umaga, may dala yun ng, ewan ko kung naikwento ko na sa inyo dito, pero may dala siyang timba. Okay? Tuwing umaga, nagliling. Ganun yun. Talagang iikot pa yun. So, madaming kapitbahay, anong ginagawa ni pastor? Nasisira na ulo. Talagang pinag-uusapan na siya, nasisira ulo nitong pastor na to. So, may isang kapitbahay, hindi na nakayanan. Sabi niya, Pastor, anong ginagawa mo? Sabi niya, hindi mo ba nakikita? Nililinis ko kotse ko. Kotse? Sabi niya, oo, hindi mo nakita, kulay pula. Pula. Hindi mo alam, 19 ganito. Sinabi niya yung date, yung brand, lahat. Ang ginawa niya, matras. Oh, sige. Tapos ang sabi niya, sira ulo na to. Isang araw, may pumaradang kotse. Sabi sa kanya, are you the pastor here? Yes.
Binato sa kanya, I think this car is not mine, it's yours. Binato, same color, same brand. He calls those things that are not as though they were. Tinawag niya ang mga bagay na wala na parang nandyan na. Nararamdaman kong magsalita sa malaking church. Amen? Ang sabi ng Bible, 2 or 3 agree, it shall be done by my Father in heaven. Amen? Nag-a-agree ba kayo sa akin? Lord, nag-a-agree. Amen? And I am also agreeing with you that you will be blessed today. Amen. Final word. Receiving is not a struggle if you can only believe it now. Hindi ka kailangan maghirap. Ang kailangan mo, maniwala. Amen? Madami akong dati, sasabihin ko, wala na. Meron akong special child Si Hannah. Ano yun? Pag tiningnan mo, nung mga unang stage niya, hopeless talaga. Kasi hindi nakakatayo dati. Ngayon nakakatayo na. Hindi mo na siya kailangan bantayan sa banyo, naliligo na. Hindi, talagang lahat nagagawa niya halos. May mga bagay lang na hindi na talagang kakayanin. Minsan sasabihin niya sa akin, understand me? Saan mo nakuha yan? Oh, tiga mo. Ha? Makikipag-usap sa'yo, understand me? Ano sasabihin mo? There are things na akala mo hopeless, akala mo lang yun. Sabi ka sa Bible, all things are possible to those who believe. All things. Hindi niya sinabing few, hindi niya sinabing some, all. All. Amen? Kaya kung may problema ka ngayon, yung pinoproblema mo, posibleng natapos na yan ngayon. Amen? Let's all stand. Let's all stand. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Amen po ba? Nagustuhan niyo ba yung mensahe ng Diyos? Kinabukasan nito, sabihin ko sa inyo, kailangan niyong practicein today. Today. Amen? Huwag niyong kakalimutan. Dahil pag bumalik ako dito, tatanong ko sa inyo kung ano yung huling mensahe ko sa inyo. Amen? Today. Ngayon na. Kasi ang mali kasi sa atin, parati nating inaano na, mangyari kaya? Pwedeng mangyari ngayon Hallelujah. Nakita mo yung woman sa well? Hindi niya alam, kausap na yung answered prayer. Sabi niya, darating yung Mesiyas. Oh, pagdating niya, magkakaroon na ng kaligtasan. Nung nakita niya, anong ginawa niya? Nung nakita niya, sabi niya, ikaw ba yun? Oo, ako yun. Anong ginawa niya? Di ba nagpahayag siya? Ha? Di ba? Nagpahayag siya. First woman evangelist. Nagpahayag ka agad Buong Samaritan na born again Bakit? Dahil nagpahayag siya. Ito na yung Mesiyas. Nandito na right here, right now. Amen? The Word of God is right here and right now. Sino ba Word of God? Ha? Sino ba yung tinatawag na Word? Si Jesus Christ. Kung nasa puso mo si Jesus Christ, right here, right now. Amen? So I want you right now, kasi bawal mag-lay hands daw Okay? I want you to raise your hands right now. I want you to pray. I want you to start to declare. I want you to declare. Magdeklara ka. Confess it with your mouth. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, huwag mong bibitawan yan. Huwag mong bibitawan kung ano ang pinaniniwalaan mo ngayon. Shibra katalaba. Reba katalaba ba sayaralaba. O rababa ba sekelebe.
Shiketelebe. Hallelujah. Yung mga pinagpe-pray mong mga kamag-anak, I am telling you, right here, right now. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Sebebebe shikarababa. Roboborababa shekererebe. Hallelujah. Ngayon, God will deliver you. Some of you who have depression, some of you who have oppression and suppression in your life, today, right here, right now, you shall be free in the name of Jesus. Sokaraye seyahada. Sondalabara sadalaba. Yung mga nagpe-persecute sa'yo, hallelujah, sila yung mga tao na tutulong sa'yo. Oh, rayevede seyaralababa. Sodolorobobobobobokotalababa. Yung curses na nagpapahirap sa'yo, hallelujah, curse of poverty, we cut it off in the name of Jesus, right here, right now. Sorababarababa, lebrebe barusede, ribabarababa, mondorobo. Come on, pray in the Spirit. Lahat ng may prayer in tongues, lahat ng may pray in tongues right now. Something is happening in the realm of the Spirit. Shibara, rebebebebebebe, daranda ramamama, robobokotolob raba. Hallelujah. Woo! There it goes, there it goes, there it goes. Hallelujah. All the pain, lahat ng mga sakit na natanggap mo, yung mga nangyayari, yung mga salita na masasakit na tinanggap mo, sa araw na to, it will be turned into joy. In Jesus' name, you are delivered. In Jesus' name. Oh, Raye. Oh, Rabababa. Pende de bebe bebe rieta la barashe de la vas. Oh, Jesus. Come on. Open your mouth. Declare it. Declare it. Open your mouth. Open your mouth. Declare it. Declare it. Declare it. Buksan mo bibig mo. Mag-confess ka. Confess. 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 Now. I agree with you. 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 Amen. 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 I agree with you. Now. Now. Hallelujah. 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 Lahat ng balakid, anything that is hindering the blessing upon your life, today, it is removed today. So, Yaraya Sedes. Now I want you to thank the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. The power of thanksgiving. We will do the power of thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. Come on. Maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yes, Lord, that is who you are. Waymaker, He is making a way today. Here and now. Waymaker, light, my God, that is who. Now listen, raise your hands and receive, and receive, receive. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel, deliverance, hallelujah, and the year of the Lord's favor today. Receive it. Receive the anointing. Receive the anointing now. 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 Hallelujah. Hallelujah. Receive it, receive it, receive it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, kahit ano pang disyerto dadaanan mo, God will make a way today. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise. You know, the anointing of blessing is flowing. The anointing of blessing is flowing. The anointing of blessing is flowing. The anointing. Anointing of blessing flowing, huh? Receive it. Receive. Receive it. Receive it now. Anointing of blessing is received. There it goes. There it goes. Hallelujah. Do not fear. There are things in your life, may mga bagay sa buhay mo na natatakot ka tungtungan.
Dahil baka hindi ka sigurado sa mga bagay na yun, I am telling you, God is backing you up. God is backing you up. God is backing you up. Amen? Say amen. And shout hallelujah. One more time. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Al. Hallelujah. Are you blessed? Amen. Here and now. No, na-receive na natin ang blessing. Amen? Amen. Hindi bukas, kundi ngayon. Amen. Say praise the Lord.